Withdrawal amount, 50,000 pesos. Ito ang nakasulat sa kapirasong papel na hawak ko. Hindi ito galing sa isang panaginip at lalong hindi ito galing sa isang maling akala. Hawak ng nanginginig kong mga daliri, ang resibong nalukot sa loob ng bulsa ng pantalon ni Neryo. Nakatayo ako sa gitna ng aming kwarto, napapaligiran ng mga maletang nakabukas. Amoy ko ang pinaghalong alikabok ng mga lumang damit at ang pamilyar na pabango ng aking asawa na kumakapit sa tela. Dapat ay masaya ako ngayon. Dapat ay puno ng sigla ang puso ko dahil sa wakas, makauuwi na kami sa Bicol para sa fiesta. Ilang buwan ko itong pinag-ipunan. Ilang gabi akong nag-overtime sa trabaho para lang mabilhan ng mga pasalubong ang pamilya niya. Pero heto ako ngayon, nakatitig sa ebidensya ng isang patagong pagtataksil. 50,000. Iyan ang eksaktong halaga ng tuition fee ni Maya para sa susunod na semestre. Ang perang iyon ay tinabi ko ng maayos, inalagaan na parang isang babasaging kristal dahil iyon ang kinabukasan ng aming anak. Tiniis kong hindi bumili ng bagong sapatos kahit pudpud na ang suwelas ng ginagamit ko sa opisina. Tiniis kong magbaon ng tirang ulam sa tanghalian habang ang mga katrabaho ko ay umu-order sa mga mamahaling restaurant. Lahat ng iyon para sa pangarap ko kay Maya. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Bumigat ang hangin sa paligid ko. Parang may kung anong bakal na bumara sa aking lalamunan. Pumipigil sa akin na sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong ibato ang mga damit na katutupi ko lang ng maayos. Pero nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ang pinakamatinding sigaw ng isang pusong nadudurog. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Neryo. May ngiti sa mga labi at bitbit ang isang supot ng pandesal para sa almusal namin. Huminto siya nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ko at ang papel na hawak ko. Dahan-dahan, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hon! Ang boses niya ay mahina, parang batang nahuli sa akto. Let me explain. Explain? Bulong ko, pero ang boses ko ay basag. Neryo, pangmatrikula ito ng anak mo. Ilang buwan tayong nagtipid. Ilang beses mong sinabi sa akin na huwag kaming gagastos ng sobra. Tapos, makikita ko ito? Saan napunta ang pera? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay, pero agad ko itong binawi. Ramdam ko ang lamig ng kanyang palad o baka ako lang ang nanlalamig sa galit. Tumawag si Mama. Katwiran niya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Tumutulo na raw ang bubong ng bahay sa probinsya. Kapag umuulan, halos bumahana sa sala. Hon, nakakahiya sa mga bisita ngayong fiesta kung sira-sira ang bahay natin. Anak lang ako. Hindi ko naman matiis na makitang nahihirapan ang nanay ko. Napapikit ako ng mariin. Ayan na naman, ang magic word na laging nagpapalumpot sa akin. Pamilya. Ang utang na loob. Tiningnan ko si Neryo. Nakita ko sa mga mata niya ang takot na itakwil ng kanyang ina. Ang takot na masabihang walang kwentang anak. Si Neryo, ang asawa kong mabait, masipag, pero laging tiklop pagdating kay Doña Estrella. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, pero alam ko na ang sagot. Alam niyang hindi ako papayag na galawin ang pera ni Maya. Sasabihin ko naman sana. Sagot niya ng mabilis. Pagkabalik natin galing Bicol, papalitan ko agad. Promise, Hon, maghahanap ako ng extra racket. Please, wag na nating itong pag-awayan ngayon. Piyesta sa atin. Ayaw ni Mama na umuwi tayong magkaaway. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nagwawalang bagyo sa loob ng dibdib ko. Tiningnan ko ang maamo niyang mukha. Mahal ko siya. Mahal na mahal. At dahil sa pagmamahal na yon, muli na naman akong nagparaya. Nilukot ko ang resibo at itinapon sa basurahan kasabay ng pagtapon ko sa karapatan kong magalit. Siguraduhin mo lang na maayos ang bubong na yon, Neryo.
sabi ko ng mahina. Dahil kinabukasan ng anak mo ang ipinambayad mo doon. Niyakap niya ako ng mahigpit, parang nabunutan ng tinik. Pero ako, ramdam ko pa rin ang tinik na bumaon sa puso ko. Ang biyahe papuntang Bicol ay mahaba at nakapapagod. Habang nagmamaneho si Neryo, tahimik lang ako sa passenger seat, pinagmamasdan ng mga puno at bukid na nadaraanan namin. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa likod. Yakap ang kanyang paboritong manyika na luma na rin. Sa isang stopover, binuksan ko ang wallet ko. 2,000 piso na lang ang natitira sa allowance ko para sa sarili. Tiningnan ko si Neryo na masayang nakikipagkwentuhan sa gasoline boy. Alam kong wala na siyang pera. Naubos na sa pagpapaayos daw ng bahay. Kinuha ko ang 1,500 at iniwan ang 500 para sa sarili ko. Nang bumalik si Neryo sa sasakyan, inabot ko sa kanya ang pera ng palihim. Oh, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Baka kailanganin mo pang inom kasama ng mga pinsan mo. Nakakahiya naman kung wala kang iaambag. Nagningning ang mga mata niya. Salamat, Hon. The best ka talaga. Ngumiti ako ng pilit. The best? The best magpaloko. The best mag-sacrifice. Gutom na ako. Pero hindi na ako bumili ng pagkain para sa sarili ko. Uminom na lang ako ng tubig para lamantian. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang ito. Basta masaya ang asawa ko, basta maayos ang pamilya namin, ayos lang. Pero mali ako. Maling-mali. Nakarating kami sa bayan nila Neryo nang palubog na ang araw. Rinig na ang tugtugan ng banda ng musiko sa plaza. Ang bawat bahay ay may mga banderitas na makukulay. Masigla ang paligid, puno ng tawanan at amoy ng litson at adobo. Huminto ang sasakyan namin sa tapat ng ancestral house ng mga Villamar. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inaasahan ko na makikita ang isang bagong bubong, isang maayos na tahanan na kapalit ng 50,000 piso na nawala sa amin. Pero nang bumaba ako ng sasakyan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang bubong ng bahay ay luma pa rin. May malaking trapal na asul na nakatakip sa gitna. Halatang panakip butas sa mga tumutulo. Ang pintura ng pader ay tostado na ng araw at ulan. Walang nagbago, walang inayos. Neryo, tawag ko nanginginig ang boses. Akala ko ba? Hindi nakasagot si Neryo. Nakanganga rin siya. Nakatitig sa bahay na akala niya ay naipaayos na. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Lumabas si Doña Estrella, ang aking biyenan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init na gumapang mula sa talampakan ko, paakyat sa ulo ko. Hindi maayos ang bahay pero si Doña Estrella ay nagniningning. Nakasuot siya ng bagong bestida na gawa sa mamahaling seda na kulay pula. Ang kanyang buhok ay bagong kulay at kulot, halatang galing sa parlor. At ang pinakamasakit sa lahat, sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang makapal na kwintas na ginto. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, katabi ng pares ng hikaw na bago rin. Neryo, anak ko. Sigaw niya sabay yakap sa asawa ko. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Buti nakarating kayo. Tingnan mo, ang dami kong handa. Ang ganda ng suot ko, di ba? Siyempre, nanay ako ng isang manager sa Manila. Hindi pwedeng magmukhang basahan. Tiningnan ko ang bubong na may trapal. Tiningnan ko ang kwintas sa leeg niya. Tiningnan ko ang sapatos kong pudpod at ang tuition fee ni Maya na naging alahas ng biyanan ko. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito. Bakit ako pa ang laging naiiwan sa ulan habang sila ay nagsasaya sa ilalim ng payong na binayaran ng dugot pawis ko? Hindi pa man lumalamig ang makina ng sasakyan namin. Hinala na agad ako ni Doña Estrella papunta sa likod ng bahay. Ang amoy ng ginisa at usok ng uling ay sumalubong sa akin, kapalit ng sariwang hangin na inaasahan ko sa probinsya. Naku, Sera, buti dumating ka na. Bungad niya, hindi man lang kinamusta ang apo niyang si Maya na nakakapit sa binti ko. Wala na kaming tagahiwa. Yung kinuha kong kusinera,
Ang bagal kumilos. Sige na, magpalit ka na ng pambahay at tulungan mo si Selena doon sa lababo. Napatingin ako kay Neryo. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako. Sasabihing, pagod kami sa 8 oras na biyahe at kailangan naming magpahinga kahit sandali. Pero nakita ko siyang hila-hila na ng mga pinsan niya papunta sa mesa ng inuman. Sige na hon, sigaw niya habang tinatapik ang balikat ng kumpare niya. Tulong ka na muna kay mama. Minsan lang naman. Minsan. Ang salitang minsan sa bokabularyo ng mga Villamar ay nangangahulugang palagi kapag may kailangan. Wala akong nagawa, kundi ang huminga ng malalim at lunukin ang namumuong inis sa lalamunan ko. Iniwan ko ang mga maleta namin sa isang sulok at pumasok sa kusina. Ang kusinang dapat ay lugar ng pamilya, pero para sa akin, ito ay isang kulungan. Sa loob ng sumunod na 4 na oras, hindi ako naupo. Ako ang naghiwa ng kilol-kilong sibuyas na nagpaluha sa mga mata ko. Bagaman hindi ko sigurado kung dahil lang ba ito sa sibuyas o sa halong pagod at sama ng loob. Ako ang nagprito ng sangkatutak na lumpia habang ang mantika ay tumatalsik sa mga braso ko. Sa labas, dinig ko ang tawanan. Dinig ko ang boses ni Doña Estrella na nagmamalaki sa microphone ng videoke. Welcome po sa inyong lahat. Kain lang ng kain. Sagot ng anak kong manager galing Manila. Napapikit ako. Sagot ng anak niya? O sagot ng asawa ng anak niya na ninakawan ng 50,000? Bawat hiwa ko sa karne, nai-imagine ko ang mukha ng biyenan ko at ang bagong gintong kwintas niya na kumikinang sa bawat galaw. Nang matapos ang pagluluto, inilabas ko ang balikbayan box na bitbit namin. Ito ang highlight ng bawat pag-uwi. Ito ang inaabangan ng lahat. Pasalubong, sigaw ni Selena ang hipag ko. Para silang mga buwitreng nakakita ng bangkay. Hindi pa man ako nakakaalis sa tapat ng kahon, dinumog na nila ito. Wala man lang nagtanong kung kamusta ako. Wala man lang nag-abot ng baso ng tubig. Ay, spam lang? Reklamo ni Selena habang hawak ang dilata. Akala ko ba promoted ka, Ate Sarah? Bakit parang ang tipid naman nito? Wala bang spam na light? Diet ako eh. Gusto kong bawiin ang dilata at ihampas sa kanya ang kapal ng mukha. Siya na nga itong walang trabaho at palamunin ng nanay niya. Siya pa ang mapili. Nasa ilalim yung mga pabango at lotion. Mahinahon kong sabi, pinipilit na huwag ipakita ang galit. Mabilis pa sa 4:00 na hinalukay ni Selena ang ilalim ng kahon. Nakuha niya ang Victoria's Secret na pabango na sadya kong binili para sana sa sarili ko, pero isinama ko na rin dahil alam kong hihingin nila. Akin na to sabi niya sabay tago agad sa likod niya. Parang takot na mabawi. Salamat ate, kahit papano may dala ka. Kahit papano. Lumapit sa akin si Maya. Hila-hila niya ang laylayan ng damit ko. Ang buhok niya ay magulo at pawis na pawis siya dahil sa init ng kusina. Walang nag-asikaso sa kanya habang nagluluto ako. Mama, bulong niya. Uhaw na po ako. Dali-dali akong kumuha ng juice. Habang umiinom ang anak ko, tinanong niya ang bagay na dumurog sa puso ko ng pino. Mama, bakit po hindi ako kinikis ni Lola? Lumapit po ako kanina. Sabi niya ang lagkit ko daw. Tapos po yung ibang bata, binibigyan niya ng pera. Ako po wala. Napatigil ako. Tiningnan ko ang anak ko. Ang inosente niyang mukha ay puno ng kalituhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pagmamahal na dapat ay libre para sa kadugo ay tila may presyo sa bahay na ito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagod lang si Lola, anak. Hayaan mo na. Andito naman si Mama. Sinungaling ako. Hindi pagod si Doña Estrella. Sadyang hindi lang kami ang priority niya. Gabi na nang matapos ang kasiyahan. Ang mga bisita ay unti-unti nang nag-alisan. Bit-bit ang mga takeout na pagkain na ako ang nagbalot. Ang sakit ng likod ko ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang gusto ko na lang ay mahiga sa malambot na kama, buksan ang aircon, at matulog katabi ng mag-ama ko.
inakay ko si Maya paakyat sa hagdan papunta sa guest room na laging tinutulugan namin tuwing umuuwi. Nasa isip ko na ang lamig ng aircon, pero pagtapat ko sa pinto, nakalak ito. Kumatok ako. Walang sumasagot, pero dinig ko ang ugong ng aircon sa loob. Malamig na siguro doon. Masarap. Sera! Boses ni Doña Estrella mula sa likuran ko. Lumingon ako. Nakabihis na siya pantulog. Suot pa rin ang kwintas na ginto. May natutulog dyan, sabi niya nang walang kaabog-abog. Po? Naguluhan ako. Sino po? Diyan po kami natutulog ni Neryo at Maya. Tuwing umuwi kami dumating kasi si Mayor at yung kumpare niyang si Mr. Lim, paliwanag niya habang nagpapahid ng lotion sa braso. Nalasing sila kanina. Dito ko na pinatulog. Nakakahiya naman kung pauuwiin ko ng ganoon. VIP yon, Sera. Malaki ang maitutulong nun sa atin. Sa atin? Muntik ko nang maisigaw. Ma, saan kami matutulog? Pagod na ang bata. Hinihika pa naman si Maya kapag naiinitan. Ngumuso si Doña Estrella sa direksyon ng likod bahay, sa madilim na parte kung saan naruroon ang lumang bodega ng mga gamit sa bukid at sirang appliances. Nagpalagay ako ng banig sa bodega. Sabi niya, malawak naman doon, presko, saka isang gabi lang naman. Mag-asawa naman kayo, dapat marunong kayong mag-sacrifice para sa pamilya. Huwag kang maarte, Sera. Galing ka rin naman sa hirap, di ba? Sanay ka naman sa init. Parang may sumampal sa akin. Ang pagpapaalala niya sa pinanggalingan ko ay hindi isang papuri, kundi isang insulto. Para sa kanya, kahit anong marating ko, kahit gaano kalaki ang ambag ko, isa pa rin akong dukha na dapat marunong lumugar. Pero ma, sige na, antok na ako. Tinalikuran niya ako at pumasok sa sarili niyang kwarto na air-conditioned din. Patayin mo na lang ang ilaw sa kusina bago kayo pumunta sa bodega. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo, hawak ang kamay ng anak kong halos makatulog na habang nakatayo. Sa harap ko ay ang pintong nakasara kung saan natutulog ang mga VIP na bisita sa ilalim ng lamig ng aircon na kuryente ang binabayaran ko. Sa likod ko ay ang madilim na hagdan pababa sa bodega. Tiningnan ko si Maya. Pawis na ang leeg niya. Bumaba kami. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong choice. Ang daan papunta sa bodega ay maputik dahil umambon kanina. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy na hindi ko makakalimutan. Amoy ng lumang kahoy na nabubulok, ihi ng daga, at alikabok na naipon ng ilang taon. May isang manipis na banig sa gitna ng semento. Walang electric fan, walang bintana, kundi mga maliliit na butas sa dingding kung saan pumapasok ang lamig ng hangin pero hindi ang liwanag. Inihiga ko si Maya sa banig. Agad siyang umubo. Ang alikabok. Umupo ako sa tabi niya at ginamit ang panyo ko para ipangpaypay sa kanya. Ang mga luha ko ay nagsimulang pumatak. Sumasabay sa ritmo ng pagpaypay ko. Nasaan si Neryo? Sumilip ako sa bintana. Nakita ko siya sa terrace, tumatawa habang kausap ang mga pinsan niya. May hawak siyang beer. Mukha siyang masaya. Mukhang wala siyang pakialam kung saan natutulog ang mag-ina niya. Sa gabing iyon, sa loob ng bodegang iyon na amoy impyerno, naramdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng natitira kong pagmamahal. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pagod. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa amin na kahit kailan, hindi kami naging sapat. At habang pinagmamasdan ko ang maitim na ulap sa labas na nagbabadya ng isang malakas na bagyo, alam kong may isa pang bagyo ang parating. At ako ang magdadala nito. Nagising ako hindi dahil sa liwanag ng araw, kundi dahil sa isang patak ng tubig na tumama sa aking pisngi. Malamig, mabilis, sunod-sunod. Bumangon ako at napatingala sa dilim. Ang bubong ng bodega na gawa sa lumang yero na puno ng butas ay hindi na kinakaya ang bigat ng ulan. Sa labas, humahagupit ang hangin, parang galit na hayop na nagnanais pumasok.
Ang bagyo na kanina ay banta pa lamang, ngayon ay isa ng ganap na delubyo. Mama, ang tawag na yon ay hindi galing sa bibig, kundi galing sa isang dibdib na nahihirapan. Agad akong lumingon kay Maya. Sa kakarampot na liwanag na nanggagaling sa kidlat, nakita ko ang anak ko na nakaupo. Habol ang kanyang hininga. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni. Isang tunog na kinatatakutan ko higit sa lahat. Hinihika siya, ang alikabok ng bodega, ang amoy ng amag, at ang biglaang lamig ng ulan ay nagsama-sama para atakihin ang baga ng anak ko. Anak, andito si Mama. Bulong ko, pero nanginginig ang boses ko. Kinapa ko ang noo niya. Nag-aapoy siya sa lagnat. Dali-dali kong hinalungkat ang bag namin para hanapin ang nebulizer o ang inhaler niya. Pero sa sobrang pagmamadali namin kanina, dahil sa utos ni Doña Estrella, naiwan ko ang emergency kit sa sasakyan. Kailangan namin ng gamot. Kailangan namin ng mainit na tubig. At higit sa lahat, kailangan namin ng maayos na masisilungan. Ang tubig ulan ay nagsisimula nang bumaha sa sahig ng bodega. Inaabot na ang banig kung saan kami nakahiga. Binuhat ko si Maya. Mabigat siya dahil sa lagnat, pero ang takot ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang meron ako. Binalot ko siya ng aking jacket at sumugod kami palabas. Ang ulan ay parang mga maliliit na bato na humahampas sa aking balat. Ang putik ay makapal at madulas. Pilit na hinihila ang aking mga paa pabalik. Pero tumakbo ako papunta sa likod bahay, sa pintuan ng kusina. Kinampag ko ang pinto. Neryo, Ma, papasukin niyo kami. Sigaw ko, nakikipagpaligsahan ang boses ko sa kulog. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Hindi si Neryo ang bumungad sa akin, kundi si Doña Estrella. Nakapamaywang siya, halatang naabala sa kanyang pagtulog at nakaharang sa dadaanan ko. Ano ba, Sera? Asik niya. Pabulong, pero madiin. Bakit ba ang ingay-ingay mo? Natutulog na si Mayor at si Mr. Lim. Nakakahiyayang ginagawa mo. Ma, si Maya. Sigaw ko. Iniharap sa kanya ang apo niyang nangingitim na ang labi. Hinihika siya. Kailangan niya ng gamot. Kailangan namin ng mainit na tubig at kuryente para sa nebulizer. Tiningnan lang ni Doña Estrella si Maya na parang isang basahan na puno ng putik. Wala akong nakitang awa sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lang ay pandidiri na baka madumihan ng kanyang makintab na sahig. Sus, inubo lang, hika na agad. Irap niya. Ang arte mo talagang babae ka. Painumin mo lang ng tubig yan. Huwag kayong pumasok dito. Basa kayo. Ang baho ng amoy nyo. Amoy lupa. Magigising ang mga bisita ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Ang apo niya ay naghihingalo, pero ang iniintindi niya ay ang tulog ng mga bisita at ang kalinisan ng sahig niya. Neryo, sigaw ko. Sumisilip sa likuran ng biyenan ko. Nakita ko ang asawa ko na nakasubsob sa mesa sa kusina. Tulog na tulog, habang may bote ng beer sa tabi. Neryo, gumising ka, ang anak mo. Umungol lang si Neryo at nagpalit ng pwesto. Wala siyang narinig. Lasing na lasing siya. Umalis na nga kayo dyan. Taboy ni Doña Estrella, akmang isasara na ang pinto. Bukas na kayo mag-inarte. Bumalik kayo sa bodega. Sa sandaling iyon, habang unti-unting sumasara ang pinto sa mukha ko, may kung anong naputol sa loob ko. Hindi ito galit. Hindi ito puot. Ito ay isang malamig at matalim na pagkaunawa. Napagtanto ko na kahit ibigay ko ang lahat, ang pera ko, ang pagod ko, ang dangal ko, hinding-hindi kami magiging mahalaga sa kanila. Para sa kanila, kami ay mga kasangkapan lang na ginagamit kapag kailangan at itinatapon sa bodega kapag may dumarating na mas mahalaga. Ang pag-ibig ko kay Neryo na inalagaan ko ng 10 taon ay namatay kasabay ng pagsara ng pintong yon. Tiningnan ko si Maya.
Hirap na siya. Wala na akong oras para makipagtalo. Wala na akong oras para magmakaawa sa mga taong walang puso. Tumalikod ako. Hindi na ako bumalik sa bodega. Tumakbo ako papunta sa garahe kung saan nakaparada ang aming SUV. Nasa loob ng sasakyan ng gamot. Nasa loob ang mga susi dahil kinuha ito ni Neryo kanina nung naglabas siya ng beer. Sinubukan kong buksan ang pinto ng sasakyan. Nakalock. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang susi na nakapatong sa dashboard. At nakita ko rin ang bag ko na nandoon ang inhaler ni Maya. Mama! Ungol ni Maya. Halos wala ng boses. Wala ng pag-aatubili. Wala ng takot. Lumingon ako sa paligid at nakita ang isang kinakalawang na tubo na nakasandal sa pader ng garahe. Binitawan ko muna sandali si Maya sa isang tuyong sulok. Kinuha ang tubo at humarap sa sasakyan. Sa sasakyan na pinag-ipunan ko. Sa sasakyan na simbolo ng aming pangarap. Isang malakas na hampas. Ang tunog ng nababasag na salamin ay mas malakas pa sa kulog. Nagkalat ang bubog sa upuan ng driver. Hindi ko ininda kung may tumalsik man sakin. Binuksan ko ang pinto mula sa loob. Ang ulan ay pumasok sa loob ng aming mamahaling sasakyan. Binabasa ang leather seats pero wala na akong pakialam. Kinuha ko si Maya at isinakay sa passenger seat. Kinuha ko ang inhaler at agad na ibinugad sa bibig niya. 1, 2, 3. Dahan-dahan bumalik ang kulay sa mukha niya. Dahan-dahan naging maayos ang paghinga niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Humahagulgol ng walang tunog. Habang ang ulan ay patuloy na pumapasok sa basag na bintana. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Pero ang asawa ko, ang pamilyang ito, patay na sila para sa akin. Isinuksok ko ang susi sa ignition. Umugong ang makina ng sasakyan, isang tunog na parang musika ng kalayaan sa aking pandinig. Mula sa rearview mirror, nakita ko ang pagbukas ng ilaw sa kwarto ni Doña Estrella. Nakita ko ang pagbukas ng bintana at ang pagdungaw niya. Marahil ay nagtataka kung ano ang ingay na yon. Huli na, inapakan ko ang silinyador. Ang gulong ng sasakyan ay kumagat sa putik bago humarurot palabas ng gate. Iniwan ko ang ancestral house ng mga Villamar sa gitna ng dilim at ulan. Iniwan ko ang bodega. Iniwan ko ang asawang lasing na hindi man lang nagising para ipagtanggol kami. Wala akong dalang damit. Wala akong dalang pera, maliban sa nasa wallet ko. Basag ang bintana ng sasakyan ko at pumapasok ang bagyo sa loob. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na ako ang may hawak ng manibela ng sarili kong buhay. Nagmaneho ako palayo at hindi ako lumingon pabalik. Ang hangin ay pumapasok ng walang habas sa basag na bintana ng sasakyan, humahampas sa mukha ko kasabay ng ulan. Basang-basa na ang kanang bahagi ng katawan ko at ang mamahaling leather seat ng SUV ay siguradong sira na dahil sa tubig. Pero wala akong naramdamang panghihinayang. Sa bawat metrong inilalayo ko ang sasakyan mula sa ancestral house ng mga Villamar, nababawasan ang bigat na nakadagan sa dibdib ko. Sa passenger seat, mahimbing nang natutulog si Maya. Ang kanyang paghinga ay bumalik na sa normal salamat sa gamot. Bagaman namumutla pa rin siya. Tiningnan ko siya saglit. Ang anak ko, ang mundo ko. Muntik na siyang mawala sa akin dahil lang sa pagiging sunod-sunuran ko. Hinding-hindi na yon mauulit. Dinala ko siya sa pinakamalapit na pribadong ospital sa bayan. Iba ang trato dito kumpara sa malamig na sahig ng bodega. Agad kaming inasikaso ng mga nurse. Nang sabihin ng doktor na stable na si Maya at kailangan lang ng pahinga, doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Mrs., gusto niyo po bang i-admit siya? Tanong ng doktor. Umiling ako. Hindi, Dok. Dadalhin ko siya sa lugar na mas komportable, sa lugar na walang amoy ng amag at walang taong huhusga sa kanya. Pagkatapos ng check-up, dumiretso kami sa pinakamagandang hotel sa sentro ng probinsya. Ito yung hotel na laging tinuturo ni Neryo tuwing dumadaan kami.
na sinasabi niyang masyadong mahal at sayang ang pera. Pwes, ngayon, walang presyo ang kapayapaan ko. Pagpasok namin sa lobby, pinagtitinginan kami ng mga staff. Sino ba naman ang hindi mapapatingin? Isang babaeng basang-basa, putika ng paa, magulo ang buhok, at may buhat na batang tulog. Pero tinaas ko ang noo ko. Lumapit ako sa reception desk at inilapag ang aking platinum credit card. Ang card na nakapangalan sa akin at sa akin lang. I want your best suite, sabi ko nang mariin. Ngayon din. Wala pang 5 minuto, nasa loob na kami ng isang malawak na kwarto. Ang kama ay malambot at amoy lavender. Ang aircon ay tahimik at nagbibigay ng tamang lamig, hindi tulad ng hangin sa bodega na nanunuot sa buto. Inihiga ko si Maya sa kama at kinumutan siya ng makapal na duvet. Hinaplos ko ang buhok niya at hinalikan ng kanyang noo. Sorry anak, bulong ko. Sorry kung hinayaan ni Mama na tratuhin ka nilang parang basura. Babawi ako. Pumasok ako sa banyo at binuksan ng shower. Hinayaan kong dumaloy ang mainit na tubig sa katawan ko. Kasabay ng pag-agos ng putik at dumi mula sa aking balat ay ang pag-agos ng mga luha na kanina ko pa pinipigil. Umiyak ako. Umiyak ako para sa 10 taon na nasayang. Umiyak ako para sa sera na nagpakatanga. At nang maubos na ang luha, pinatay ko ang shower. Paglabas ko ng banyo, ibang sera na ang humarap sa salamin. Mugto ang mata, pero matalim ang tingin. Kinuha ko ang telepono sa bedside table at tumawag sa room service. Good morning, Ma'am Serafina. Bati ng nasa kabilang linya. May we take your order? Tiningnan ko ang menu. Dati, tinitingnan ko muna ang presyo bago ang pagkain. Ngayon, hindi ko na tiningnan ang kanang bahagi ng papel. Gusto ko ng American breakfast, yung may pancakes, bacon, sausages, at fresh orange juice. 2 order, at padalhan niyo rin ako ng bagong damit at toiletries. Charge everything to my card. Ibinaba ko ang telepono. Ito ang unang beses na gumastos ako para sa sarili ko nang walang halong guilt. Ito ang lasa ng kalayaan. Habang hinihintay ang pagkain, napansin kong umiilaw ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Walang tigil ang pag-vibrate nito. 30 missed calls, 50 text messages. Kinuha ko ang cellphone at binasa ang pinakahuling mensahe galing kay Doña Estrella. Hoy Sera, nasaan na kayo? Gising na ang mga bisita. Walang nagluluto ng almusal. At nasaan ang sasakyan? Paano uuwi si Mayor? Bumalik ka dito ngayon din. Napaka-irresponsable mo. Wala man lang tanong kung kamusta si Maya. Wala man lang pag-aalala kung buhay pa ba kami matapos kaming umalis sa gitna ng bagyo. Ang inaalala niya ay ang almusal ng Mayor at ang sasakyan. Napatawa ako ng mapakla. Talagang sagad sa buto ang pagiging makasarili nila. Biglang tumunog ulit ang cellphone. Sineryo, sinagot ko ito, pero hindi ako nagsalita. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Hon! Thank God sinagot mo. Boses ni Neryo, halatang bagong gising at ninerbiyos. Nasaan kayo? Nagwawala si Mama. Bakit mo tinangay yung sasakyan? Basag daw yung bintana sa garahe? Ano bang nangyari sa'yo? Gising ka na pala? Malamig kong sagot. Ang boses ko ay parang yelo na hindi natitinag. Hon, uwi na kayo please. Pakiusap niya. Nakakayakin na tito. Wala silang masakyan pa uwi. Sige na, pag-usapan natin to pagbalik nyo. Sorry na kung nagtampo ka kagabi. Nagtampo. Para sa kanya ang nangyari kagabi ay simpleng tampuhan lang. Muntik nang mamatay ang anak niya sa hika, pero para sa kanya, tampo lang iyon. Hindi na kami babalik, Neryo. Sabi ko ng dahan-dahan para maintindihan ng utak niyang puno pa ng alak. Nasa hotel kami ni Maya at hinding-hindi na kami tatapak sa pamamahay na yan. Ano? Mahal ang hotel dyan. Sera, umayos ka nga.
Asawa mo ako. Kailangan mo akong sundin. Pinatayan ko siya ng telepono. Hindi pa ako tapos. Kinuha ko ulit ang cellphone at dinial ang numero ng isang taong alam kong gising na sa oras na ito. Attorney Rina. Bati ko nang sagutin ng kaibigan ko ang tawag. Sarah? Ang aga napatawag ka? Akala ko nag-e-enjoy ka sa fiesta. Bungad ni Rina. Rina, naalala mo ba? Yung draft ng petition for legal separation at yung financial disengagement plan na ginawa natin noon? Yung sinabi kong itago mo lang muna kasi baka magbago senaryo? Tumahimik sa kabilang linya. Alam ni Rina ang lahat. Siya ang saksi sa mga pasa ko sa puso. Oo, Sarah. Nasa files ko pa. Bakit? Seryoso niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ko ng hangin ng bagong simula. Gawin mo na. I-file mo na ang petition. At Rina, yung supplementary credit cards na binigay ko kay Nerio at kay Doña Estrella, yung access nila sa joint account namin? Yes, Sarah? I-cut mo na. Ngayon din, i-freeze mo lahat ng assets na nakapangalan sa akin. Gusto kong siguraduhin na wala silang makukuhang kahit 5 duling mula sa akin simula sa oras na ito. Narinig ko ang mabilis na pagtipa ni Rina sa computer keyboard sa kabilang linya. Consider it done, my friend. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo yan. Are you safe? Yes, Rina. For the first time, I am safe. Pagkababa ko ng tawag, binuksan ko ang banking app sa cellphone ko. Nakita ko ang real-time notifications. Pending transaction, 5,000 piso. Hardware store, declined. Pending transaction, 5,000 piso. Liquor shop, declined. Napangiti ako. Sinusubukan na nilang gamitin ang card. Marahil ay sinusubukan ni Nerio na bumili ng mga materyales para ayusin, kunwari ang bahay, o baka bumibili ng alak para pakalmahin ang mayor. Pinindot ko ang button na lock all cards. Sa imahinasyon ko, nakikita ko ang eksena sa probinsya. Nakikita ko si Nerio sa counter namumutla habang sinasabi ng cashier na, "Declined po, sir." Nakikita ko si Doña Estrella na naghihimutok dahil hindi niya mabibili ang gusto niyang panghimagas para sa mga bisita. Tapos na ang pagiging bangko niyo. Tapos na ang pagiging alila niyo. Tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Tumila na ang ulan. May sumisilip na haring araw. Nagsisimula pa lang ang araw ko, pero sa bahay ng mga Villamar, sigurado akong nagsisimula pa lang ang dilim. Hihintayin ko silang lumapit. Hihintayin ko silang magmakaawa. At sa pagkakataong yon, ako naman ang magsasara ng pinto. Nagising ako na parang binibiyak ang ulo ko. Ang lasa ng alak ay nanunuot pa rin sa lalamunan ko, mapait at nakakasulasok. Iminulat ko ang aking mga mata. Inaasahan na sasalubungin ako ng amoy ng sinangag at mainit na kape na laging inihahanda ni Sarah tuwing umaga. Lalo na kapag alam niyang naparami ang inom ko. Hon, tawag ko. Ang boses ko ay paos. Sarah, tubig nga. Walang sumagot. Ang tanging narinig ko ay ang huni ng mga langaw na dumadapo sa mga tirang pagkain sa mesa kagabi na hindi man lang naligpit. Bumangon ako. Hawak ang sentido. Ang sala ay magulo. Nagkalat ang mga bote ng beer, mga platong may sebo, at upos ng sigarilyo. Nasaan si Sarah? Hindi niya ugaling iwanang madumi ang bahay. Kahit gaano siya kapagod, sisiguraduhin niyang malinis ang lahat bago siya matulog. Mama! Selena! Sigaw ko. Lumabas si Mama galing sa kwarto niya. Nakasimangot at gulo-gulo ang buhok. Wala na ang poison niya kagabi. Ano ba, Nerio? Ang ingay mo. Bulyaw niya. Nasaan ang asawa mo? Gising na si Mayor at si Mr. Lim. Naghahanap ng almusal. Bakit walang pagkain sa mesa? Nakakahiya. Hindi ko alam, Ma. Sagot ko. Biglang kinabahan. Wala sila sa kwarto? Baka nasa bodega. Wala. Singit ni Selena
Nakakarating lang galing sa labas, dala ang cellphone niya. Chinek ko kanina, bukas ang pinto ng bodega, wala silang mag-ina. At kuya, wala yung SUV sa garahe. Ano? Biglang nawala ang antok ko. Umalis sila? Abat napakabastos na babae. Sigaw ni mama, namumula ang mukha. Naglayas? Sa gitna ng fiesta? Iniwan tayo dito nang walang makain ng mga bisita? Tawagan mo siya, Neryo. Pauwiin mo ngayon din. Sabihin mo nagagalit ako. Kinuha ko ang cellphone ko. 30 missed calls kay Sarah. Wala ni isang sagot. Sinubukan ko ulit tawagan. Cannot be reached. Buisit! Mura ko. Mapano yan? Gutom na ang mga bisita. Eh di bumili ka. Utos ni mama. Mag-order ka sa Jollibee o sa Max. Yung marami. Yung pang VIP. Gamitin mo yung card nyo. Dali-dali akong nag-order gamit ang delivery app. Nag-order ako ng worth 5,000 pesos na pagkain para mapakain ang lahat at matakpan ang kahihiyan ng pagkawala ni Sarah. Processing payment. Hinintay ko ang confirmation. Pero sa halip na order confirmed, isang pulang mensahe ang lumabas. Transaction failed. Card declined. Please contact your issuing bank. Sinubukan ko ulit. Declined. Sinubukan ko ang isa pang card. Yung supplementary card na binigay ni Sarah kay mama na hawak ko ngayon. Declined. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ko. Ano na? Ang tagal. Reklamo ni mama. Ayaw gumana ng mga card. Bulong ko, nanginginig ang kamay. Lahat declined. Bago pa makasagot si mama, bumukas ang pinto ng guest room. Lumabas si Mr. Lim, ang kumpare ni Mayor, na akala namin ay VIP na investor. Nakabihis na siya, pero hindi maaliwalas ang mukha niya. Madilim ito. Doña Estrella, boses niya ay mababa, pero may halong pagbabanta. Aalis na kami ni Mayor. Pero bago ako umalis, nasaan na ang ipinangako mo? Napalunok si mama. Mr. Lim. Kumpare, di ba sabi ko sa'yo next week na lang? Ayusin pa ng anak ko. Wala nang next week? Putol ni Mr. Lim. Sabi mo, pagdating ng manugang mong mayaman, mababayaran mo na ang utang mo sa sabungan. 50,000, Estrella. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ko. Tiningnan ko si mama. Ma, anong utang? Akala ko ba, yung perang pinadala ko, pinapagawa mo ng bubong? Namutla si mama. Hindi siya makatingin sa akin. Anak, ginamit ko muna pampuhunan. Babawiin ko din naman. Pampuhunan sa sugal? Sigaw ko. Sa unang pagkakataon, tinaasan ko ng boses ang nanay ko. Ma, pera yun para sa tuition ni Maya. Ninakaw ko yun sa ipon ni Sarah. Tapos isusugal mo lang? Huwag mo akong sigawan. Balik sigaw ni mama. Dinuduro ako. Anak lang kita. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito. Responsibilidad mong bayaran ang utang ko. Kung wala kayong pambayad, singit ni Mr. Lim, kukunin ko ang mga gamit dito. Selena, iabot mo yang TV at yang stereo. Teka, huwag po. Sigaw ni Selena, pilit na hinaharangan ang flat screen TV. Kuya, gumawa ka ng paraan. Tawagan mo si Ate Sarah. Mayaman na yun. Hihingi lang tayo. Sa gitna ng kaguluhan, si Mr. Lim na naghahakot ng gamit, si Selena na umiiyak dahil kinukuha ang TV at si Mama na nagmumura. May kumatok ng malakas sa pinto. Isang lalaking nakabarong ang pumasok. May dala siyang brown envelope. Mr. Neryo Villamar? Tanong niya. Ako po. Sagot ko. Tuliro. Inabot niya sa akin ang envelope. Legal documents po from Attorney Rina De Jesus, representing Mrs. Serafina Alonso Villamar. Binuksan ko ito nang nanginginig ang kamay. Bumagsak ang mundo ko sa unang pangungusap pa lang. Petition for legal separation and financial disengagement.
At sa ilalim nito, isang sulat na naka-address sa akin. Neryo, simula sa oras na ito, lahat ng bank accounts, credit cards, at assets na nakapangalan sa akin ay frozen na. Hindi mo na magagalaw ang pera ko para sustentuhan ang luho ng pamilya mo. Ang perang kinuha mo para sa bubong ay ibabawas ko sa share mo sa properties. Good luck! Napaupo ako sa sahig. Ang palasyong binuo ko sa isip ko na ako ang hari at si Sarah ang reyna na laging aalalay ay gumuho na. Wala na akong pera, wala na akong asawa, at ang nanay ko na dahilan ng lahat ng ito ay nakatitig sa akin na parang ako pa ang may kasalanan. Wala na ma, sabi ko, halos pabulong. Iniwan na ako ni Sarah, pinutol na niya lahat. Walang hiya siya. Tili ni Mama. Bigla siyang humawak sa dibdib niya. Ah, ang puso ko. Neryo. Inaatake ako. Masakit. Dalhin niyo ako sa ospital. Tawagan mo si Sarah. Sabihin mo mamamatay na ako para magpadala siya ng pera. Bumagsak si Mama sa sofa. Umaarte na parang sa teleserye. Alam ko ang galawang ito. Ilang beses na niyang ginawa ito kapag wala siyang pambayad sa utang. Natataranta. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numero ni Sarah. Hindi sumasagot. Tinawagan ko si Attorney Rina. Hello? Sagot ni Attorney Rina, malamig at formal. Attorney, si Mama. Inaatake sa puso. Kailangan namin ng pera pang ospital. Please, sabihin mo kay Sarah. Narinig ko ang tawa ni Rina sa kabilang linya. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa ng pang-uuyam. Stop the drama, Neryo, sabi niya. Alam naming modus operandi yan ng nanay mo. Pero sige, dahil mabait kami, tatawag ako ng ambulansya. Salamat, attorney. Sa St. Luke's ba dadalhin? Hindi, sagot ni Rina. Tatawag ako ng barangay ambulance. Libre yun. At dadalhin siya sa public hospital ward. Walang aircon, siksikan pero libre. Kung talagang inaatake siya, hindi na siya mag-iinarte. Diba? Pero kung nagpapanggap lang siya, well, good luck sa init. Napatingin ako kay Mama. Nakadilat ang isa niyang mata. Hinihintay ang sagot ko. Ma, sabi ko. Barangay ambulance daw. Sa public hospital ka dadalhin. Biglang umayos ng upo si Mama. Nawala ang sakit ng dibdib. Ano? Sa public? Ayoko dun. Ang baho dun. Walang kwenta yang asawa mo. Hayaan mo na nga. Nawala na ang sakit. Pahingi na lang ng tubig. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Ang kusina ay marumi. Ang ref, nang buksan ko para kumuha ng tubig, ay walang laman kundi panis na ulam at tubig na hindi man lang pinalamig. Dati, pag uwi ko, may malamig na juice na nakahanda. May pagkaing mainit. May asawang nagtatanong kung pagod ako. Ngayon, ang meron lang ako ay isang nanay na sugarol, isang kapatid na magnanakaw, mga bisitang humahakot ng gamit namin, at isang resibo ng withdrawal na siyang naging mitya ng pagkawala ng nag-iisang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Napatingin ako sa labas. Maaraw na. Pero bakit parang napakadilim ng buhay ko? Nawala na ang mga bisita. Nawala na ang banda ng musiko. Nawala na rin ang malaking flat screen TV at ang stereo na hinakot ni na Mr. Lim bilang kabayaran sa utang. Ang natira na lang sa sala ng ancestral house ay ang katahimikan na binabasag ng matitinis na boses ng mga tiyahin ko. Dumating sila Tita Baby at Tita Faye hindi para tumulong, kundi para makiusyoso. Para silang mga langaw na nakaamoy ng bulok na karne. Grabe naman yang asawa mo, Neryo, sabi ni Tita Baby habang nagpapaypay, kahit wala naman siyang ginawa kundi kumain. Biruin mo, piyesta tapos naglayas, at talagang pinutol ang pera, walang modo. Sinabi mo pa gatong ni Mama, na ngayon ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, hinihilot ang sentido. Ang kapal ng mukha, matapos nating patulugin dito, pakainin. Ganyan ang isusukli. Pinalaki ko yan, si Neryo na maayos.
Tapos aalipustahin lang ng babaeng iyon, nakaupo lang ako sa sulok, nakatungo. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na, "Ma, pinatulog niyo sila sa bodega na puno ng daga." Gusto kong sabihin na, "Ma, ninakaw niyo ang pera ng apo niyo." Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ang dila ko ay parang nakatali sa bigat ng kahihiyan at kalituhan. Si Selena ay nasa gilid, nagte-text pa rin. Marahil ay naghahanap ng ibang mahihiraman ng pera o kaya ay nagkakalat na ng kwento sa Facebook na kami ang biktima. "Hayaan mo, Mare," sabi ni Tita Faye. "Babalik din yan. Saan ba siya pupunta? Ay patay na patay iyan kay Neryo. Magso-sorry din iyan. Dapat lang." Sigaw ni Selena. "Dapat lumuhod siya kay Mama." Blag. Isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa kanilang lahat. Napatingin kaming lahat sa direksyon ng kusina. Tumayo doon si Lola Marites. Si Lola Marites, ang matandang kapatid ng lolo ko. Ang babaeng laging nasa sulok, laging tagahugas ng pinggan, laging sinisigawan ni Mama na pabigat at baliw. Nakasuot siya ng lumang duster na kupas na ang kulay at ang kanyang puting buhok ay nakapusod ng mahigpit. Pero ngayon, iba ang tindig niya. Hindi siya nakayuko. Nakataas ang kanyang noo at sa kanyang nanginginig na kamay ay may hawak siyang isang lumang notebook, ang Cattleya notebook na itim. "Tumigil kayo." Ang boses ni Lola ay mahina, pero matalim, parang kalawang na humihiwa sa katahimikan. "Tumigil kayo sa kakaputak ng mga kasinungalingan nyo." "Aba Marites," bulyaw ni Mama. "Bumalik ka nga sa kusina. Huwag kang makisali sa usapan ng may-ari ng bahay." Hindi natinag si Lola. Naglakad siya palapit sa gitna ng sala, sa tapat ng coffee table na wala ng laman. Inilapag niya ang notebook. "May-ari?" Ngisi ni Lola, isang ngising walang saya. "Wala na kayong pag-aari, Estrella? Naubos na." At alam nating lahat kung bakit. Binuksan niya ang notebook. Ang mga pahina ay naninilaw na, puno ng sulat kamay. "Ano yan?" tanong ko, kabadong lumapit. "Ito?" turo ni Lola sa pahina. "Ito ang listahan ng lahat ng padala ni Sarah sa loob ng 5 taon. Ako ang tumatanggap ng resibo galing sa Palawan Express kapag wala kayo. Ako ang nagtatago ng mga sulat niya na tinatapon niyo lang sa basurahan." Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. "Neryo, makinig ka." Nagsimulang magbasa si Lola. February 14. Nagpadala si Sarah ng 10,000. Ang sabi sa sulat, pambili ng gamot sa maintenance ni Papa. Ang nangyari, binili ni Selena ng bagong cellphone kasi outdated na daw ang iPhone. Napasingap si Selena. "Lola, sinungaling ka." Hindi siya pinansin ni Lola at nagpatuloy. "May 20. Nagpadala si Sarah ng 20,000. Ang sabi, pang-repair ng tumutulong bubong bago magtag-ulan." Ang nangyari, natalo si Estrella sa mahjong sa kabilang bayan. Ang bubong, tinapalan lang ng lumang trapal. "Tama na," sigaw ni Mama. Akmang aagawin ng notebook, pero hinarang ko ang braso ko. "Ituloy niyo po, Lola," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, nanlalamig ang buong katawan ko. August 10, birthday ni Maya. Nagpadala si Sarah ng 5,000 para ipamahagi sa mga bata sa ampunan dito sa bayan bilang charity. Ang sabi ni Estrella, sayang ang pera sa ibang tao. Ipinang-inom nyo ng Red Horse at ipinanghanda sa mga kumpare nyo. Bawat salita ni Lola ay parang latigo na humahampas sa likod ko. Bawat petsa, bawat halaga, naalala ko ang mukha ni Sarah. Naalala ko ang pagod niya pag-uwi galing trabaho. Naalala ko kung paano niya tipirin ang sarili niya, magsuot ng lumang sapatos, magbaon ng tirang ulam, para lang mapadalhan kami. At kami? Ako? Hinayaan kong lustayin ng pamilya ko ang dugo at pawis ng asawa ko. Isinara ni Lola ang notebook ng malakas. Pak!
Walang hiya si Sarah? Tanong ni Lola kay Tita Baby. Si Sarah ang bumuhay sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon. Siya ang nagbayad ng kuryente niyo para makatulog kayo sa aircon habang siya ay pinatulog niyo sa bodega na parang aso. Natahimik ang buong sala. Si Tita Baby ay yumuko. Si Selena ay namumutla. Si Mama ay nanginginig ang labi. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa hiya. Dahil nabuking na siya sa harap ng mga kamag-anak. Ikaw, Neryo, baling sa akin ni Lola. Ang tingin niya ay puno ng awa at dismaya. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Mabait, oo, pero duwag. Lola, nakita ko kagabi. Patuloy niya, ang boses ay nabasag. Nakita ko si Sarah na buhat ang anak niyo. Tumatakbo sa ulan, umiiyak, hinihika ang bata. Kinakatok ka niya, Neryo. Kinakatok ka niya pero nasaan ka? Lasing, tulog, nagpapakatuta sa nanay mo. Lumapit si Lola sa akin at dinuro ang dibdib ko. Ang tunay na lalaki, hindi ang nakapagbibigay ng pera o nakakainom ng marami. Ang tunay na lalaki, marunong tumayo para sa asawa at anak niya. Nawalan ka na ng asawa, Neryo. At sa tingin ko, deserve mo yan. Iniwan ni Lola ang notebook sa dibdib ko at naglakad pabalik sa kusina. Ang kanyang mga yapak ay mabigat, pero parang gumaan ang aura niya. Nasabi na niya ang totoo. Napatingin ako sa notebook, hawak ko ang ebidensya ng aking pagiging inutil. Neryo, tawag ni Mama. Pilit na pinapalambot ang boses. Huwag kang maniwala sa matandang yan. Ulyani na yan. Anak, gawan mo ng paraan. Tawagan mo si Sarah. Sabihin mo, tumahimik ka, Ma. Bulong ko. Ano? Sabi ko tumahimik ka. Sigaw ko. Ibinato ko ang notebook sa pader. Nagulat sila. Ito ang unang beses na nagwala ako. Aalis ako, sabi ko. Wala akong dalang gamit. Wala akong payong. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ang ulan. Ang bagyo ay humupa na. Pero ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos. Parang ayaw tumigil. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas. Tumakbo ako papunta sa bayan. Papunta sa hotel na pinakamataas. Ang hotel na alam kong doon lang dadalhin ni Sarah si Maya dahil gusto niya ng best para sa anak namin. Basang-basa ako nang makarating ako sa tapat ng hotel. Ang gwardya ay akmang haharangin ako dahil mukha akong pulubi, nakapaa, gusgusin at basa. Sira. Sigaw ko. Nakatingala sa mga bintana. Hindi ko alam kung saang kwarto sila. Sira, patawarin mo ako. Ang mga tao sa lobby ay nakatingin sa akin mula sa salamin. Para akong baliw. Sa ikatlong palapag, may gumalaw na kurtina. Nakita ko siya. Si Sarah. Nakasuot ng puting robe. Tuyo. Malinis at mukhang payapa. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Tumingin siya sa ibaba, diretso sa akin. Lumuhod ako sa semento. Ang tubig ulan at putik ay kumapit sa tuhod ko. Pinagsiklop ko ang aking mga kamay. Sira, bulong ko. Kahit hindi niya ako naririnig. Patawad, babawi ako. Please, buksan mo ang pinto. Inaasahan kong maaawa siya. Si Sarah yan eh. Si Sarah na laging nagpapatawad. Si Sarah na hindi ako matiis. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang tingin na hindi ko pa nakikita sa kanya. Blanco. Walang galit, walang tuwa, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Dahan-dahan, parang sa slow motion, hinila niya ang makapal na kurtina. Isinara niya ang mundo niya mula sa akin. Naiwan akong nakaluhod sa ulan, habang ang liwanag mula sa kwarto niya ay tuluyan ng naglaho. At sa dilim na yon, naramdaman ko ang tunay na lamig. Hindi galing sa ulan, kundi galing sa katotohanang wala na akong babalikan. Lumayas ka! Wala kang kwentang anak! Ang sigaw ni Mama ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito ang paghagis niya sa aking mga gamit palabas ng gate, isang bag na puno ng lumang damit at ilang pares ng sapatos. Ma, tawag ko.
nakahawak sa rehas ng gate. Ma, saan ako pupunta? Anak mo ako. Anak? Ngisi niya, isang ngising puno ng pandidiri. Neryo, ang anak ko ay isang manager. Ang anak ko ay nag-uuwi ng pera. Ikaw? Isa ka na lang palamunin. Wala na si Sarah. Wala na ang ATM card niya. Ano pang silbi mo dito? Dadagdag ka pa sa konsumo sa kuryente at pagkain. Doon ka sa Manila. Hanapin mo ang asawa mo. Huwag kang babalik dito hanggat wala kang dalang pera. Blag. Isinara niya ang gate sa mukha ko. Narinig ko ang paglock ng kandado. Nakatayo ako sa labas ng bahay na kinalakihan ko. Sa ilalim ng tirik na araw. Ang bahay kung saan ako ang prinsipe noon, basta't may dala akong pera galing sa asawa ko. Ngayong tuyo na ang balon, itinapon na ako ng sarili kong kadugo. Bumalik ako sa Manila na luhaan. Akala ko, madali akong makakahanap ng trabaho. Manager ako noon sa logistics firm, di ba? May experience ako. Pero mali ako. Sorry, Mr. Villamar. Sabi ng HR manager sa inaplayan ko. Hindi man lang ako tinitingnan. Based on your records, si Mrs. Alonso ang nagpasok sa'yo sa dati mong kumpanya at ang performance evaluation mo last year, puro absences at missed deadlines. We cannot hire you. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Naubos na ang barya sa bulsa ko. Wala akong matuluyan. Ang mga kaibigan ko na dating nililibre ko ng inuman, hindi na sumasagot sa tawag ko. Pare, gipit din ako eh. Ang laging dahilan, pero nakikita ko sa Facebook stories nila na nasa Boracay sila. Dahil sa gutom, napilitan akong lunukin ang natitira kong pride. Napadpad ako sa pier, ang lugar ng mga kargador, ng mga taong isang kahig, isang tuka. Ang lugar na dati ay dinaraanan ko lang habang na nakasakay sa air-conditioned na SUV ni Sarah. Oh, bago ka? Tanong ng kapatas, tinitingnan ang manipis kong braso. Kaya mo ba iyan? Sako ng bigas yan, 50 kilos. Kaya ko po, boss. Sagot ko, kahit nanginginig ang tuhod ko sa gutom. Buong araw nagbuhat ako. Ang balat ko sa balikat ay nalaman at nagdugo. Ang likod ko ay parang mababali. Ang pawis ko ay humalo sa dumi at alikabok ng pantalan. Nang sumapit ang gabi, binayaran ako ng 300 piso. 300. Ito lang ang halaga ng pagod ko? Dati, ito lang ang tip na iniiwan ko sa waiter. Ngayon, ito na ang budget ko para mabuhay buong araw. Naghahanap ako ng matutuluyan. Isang boarding house sa Tondo ang nahanap ko. Bed spacer ang tawag nila. Isang maliit na kwarto na pinagkasya ang 6 na tao. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang amoy. Amoy ng tuyong pawis, sigarilyo at amag. Amag. Bigla akong natigilan. Ang amoy na ito ang amoy ng bodega sa Bicol. Tiningnan ko ang higaan ko. Isang manipis na foam na nangingitim na sa dumi, nakalatag sa sahig. Walang electric fan, walang bintana. Mainit. Masikip. Napaupo ako sa foam. Ang mga kasama ko sa kwarto ay naghihilik na. Pagod sa trabaho. May daga na tumakbo sa gilid ng pader. Ganito ba? Tanong ko sa sarili ko. Ganito ba ang naramdaman ni Sarah at Maya nung gagabing iyon? Ang init na nanunuot sa balat. Ang sikip na nakakasuffocate. Ang pakiramdam na parang hayop ka na itinapon sa kulungan. At higit sa lahat, ang sakit na malaman na ang taong dapat nag-aalaga sa'yo ay siya pang naglagay sa'yo sa sitwasyong ito. Kumulo ang tiyan ko. Lumabas ako saglit at bumili ng isang pakete ng instant noodles sa tindahan sa baba. Lucky Me Beef. Ito lang ang kaya ng budget ko dahil kailangan ko pang itabi ang natira para sa pamasahe bukas, pero wala akong gasul. Wala ring mainit na tubig sa boarding house. May bayad ang tubig mainit sa baba. Piso per baso. Wala na akong barya. Bumalik ako sa kwarto. Binuksan ko ang pakete ng noodles. Dinurog ko ito. Ibinudbud ko ang seasoning powder sa ibabaw ng matigas at tuyong noodles. Sinimulan kong kainin ito ng hilaw. Kirk! Kirk!
Ang tunog ng pagnguya ko ay napakalakas sa katahimikan ng gabi. Ang alat ng seasoning ay kumapit sa dila ko. Nakakauhaw, nakakaumi. Biglang pumasok sa isip ko ang alaala ng hapunan namin ni Sarah noon. Sinigang na baboy, yung mainit na sabaw na tamang-tama ang asim, yung malambot na karne na humihiwalay sa buto, yung kanin na umuusok pa. Kainahon, pinagluto kita ng favorite mo kasi alam kong pagod ka. Nakangiting sabi ni Sarah habang hinahaplos ang likod ko. Nabilaukan ako. Ang alat ng noodles ay humalo sa alat ng luha na bigla na lang tumulo mula sa mga mata ko. Umiyak ako habang nanginunguya ang hilaw na noodles. Umiyak ako, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pangungulila. Nasa langit ako noon. May asawa akong mapagmahal, may anak akong malambing, may bahay akong komportable. Pero pinili kong sunugin ang langit na yon para sa isang impyerno na tinatawag kong dangal ng pamilya ng nanay ko. Ngayon, heto ako. Nalasahan ko na ang sarili kong gamot at napakapait nito. Kinabukasan, may delivery kami sa Makati, sa Business District. Habang binababa ko ang mga kahon ng bond paper sa tapat ng isang mataas na building, napatigil ako. Pamilyar ang building na ito. Dito nag-oopisina si Sarah. Dali-dali akong nagtago sa likod ng truck. Ang dumi ko, ang baho ko, butas ang t-shirt ko at pudpod ang tsinelas ko. Hindi niya ako pwedeng makita ng ganito. Bumukas ang glass doors ng lobby. Lumabas siya. Si Sarah. Nakasuot siya ng isang corporate dress na kulay cream. Fit na fit sa katawan niya. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos. Ang balat niya ay makinis at glowing. Malayo sa Sarah na laging mukhang haggard sa kusina ng nanay ko. Mukha siyang Reyna. Pero hindi siya nag-iisa. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaki. Matangkad, naka-Amerikana, mukhang disente. Hindi ko siya kilala. Binuksan ng lalaki ang pinto ng kotse para kay Sarah. Hindi ito driver. Ang paraan ng pagtingin niya kay Sarah ay puno ng respeto. Salamat, attorney. Rinig kong sabi ni Sarah. Ang gusto ko ay ang pagtingin niya sa lalaking kasama niya ngayon. May respeto, may paghanga, may dignidad. Bagay na kailanman ay hindi ko naibigay sa kanya dahil masyado akong naging abala sa pagiging mabuting anak sa nanay ko na nakalimutan kong maging mabuting asawa sa kanya. Sumakay na siya sa kotse. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, humahalo sa daloy ng trapiko sa Makati. Tinitigan ko ang pulang ilaw sa likod ng sasakyan hanggang sa maging kasing liit na lang ito ng tuldok, hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng distansya. Bumalik ako sa pagbubuhat. Hoy, bilisan mo dyan! Ang bagal! Sigaw ng kapatas. Opo, boss! Sagot ko. Pinapasa ng isa na namang mabigat na kahon. Mabigat ang kahon, pero mas mabigat ang katotohanang dumagan sa dibdib ko. Nasa iisang lungsod lang kami ni Sarah. Nilalanghap namin ang parehong hangin, pero ang agwat sa pagitan namin ngayon ay hindi na lang nasusukat sa kilometro. Langit siya, at ako. Ako ay nasa lupang pilit kong hinuhukay gamit ang sarili kong mga pagkakamali. Hindi niya ako nakita. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasalamat ako sa Diyos na naging invisible ako sa paningin niya. Dahil ang Neryo na minahal niya noon, matagal nang patay. At ang Neryo na narito ngayon, hindi karapat-dapat kahit sa anino niya. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas. Mula noong gabing tumakas ako sa Bicol habang bumabagyo. Noon, ang tanging dala ko ay isang basag na sasakyan, isang may sakit na anak, at isang pusong durog-durog. Ngayon, nakaupo ako sa aking opisina sa 30 palapag ng isang gusali sa Makati. Mula sa glass wall, tanaw ko ang buong lungsod. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa aking mesa na gawa sa mahogany. Malamig ang aircon, tahimik ang paligid at amoy brewed coffee na ako mismo ang pumili ng beans. Wala nang amoy ng amag, wala nang amoy ng daga. Pumirma ako sa isang tseke.
Isang malaking halaga para sa isang foundation na tumutulong sa mga inabusong kababaihan. Tinitigan ko ang pangalan sa ibaba ng lagda. Serafina Alonzo. Wala na ang Villamar. Tinanggal ko na ang apelyidong naging kadena sa aking leeg ng mahabang panahon. Sa wakas, ako na ulit ito. Buo. Malaya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang sekretary ko na si Jess. Medyo alanganin ang muka. Ma'am Sarah, bungad niya. I'm sorry to interrupt, pero may nagpipilit pong pumasok. Sabi niya, nanay niyo daw po. Kumunot ang noo ko. Nasa probinsya ang nanay ko at hindi siya luluwas ng walang pasabi. Bago pa ako makasagot, narinig ko na ang pamilyar na matinis na boses mula sa hallway. Tabi, sabi ng manugang ko ang may-ari nito. Pumasok si Doña Estrella. Natigilan ako. Ito ba ang babaeng dating puno ng alahas at nagmamalaki sa fiesta? Ang suot niyang bestida ay luma at kupas na ang kulay. Wala na ang makapal na gintong kwintas. Ang buhok niya ay puti na at hindi na maayos ang pagkakakulot. Payat na siya at ang mga mata niya ay malalim. Pero ang kayabangan sa mukha niya, nandoon pa rin. Sarah, bati niya sabay upo sa sofa na parang siya pa rin ang donya. Diyos ko, ang hirap hanapin ng opisina mo. Ang daming guard. Ayaw akong papasukin. Buti na lang sinigawan ko. Tiningnan ko si Jess at sinenyasan na lumabas muna. Nang kami na lang ang naiwan, hinarap ko ang dati kong biyenan. Anong ginagawa niyo dito, Doña Estrella? Malamig kong tanong. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo sa aking executive chair. Doña Estrella? Umiwas siya ng tingin. Kunwari ay nasaktan. Grabe ka naman, Sarah. Mama pa rin naman ang tawag sa akin ni Neryo. Pamilya pa rin tayo. Wala na kayong pamilya dito. Diretso kong sagot. At si Neryo? Matagal na kaming annulled. So, ano ang kailangan nyo? Bumuntong hininga siya. Yung tipong pang teleserye na laging ginagawa niya para magpaawa. Sarah, hirap na kami sa probinsya. Simula niya. Wala na kaming kuryente. Naputulan na kami buhat noong nakaraang buwan. Si Selena, nabuntis ng boyfriend niyang tambay, iniwan din siya. Wala kaming makain. Yung bahay, tuluyan nang bumagsak ang bubong sa kusina. Tinitigan ko lang siya. Dati, sa ganitong kwento niya, maglalabas agad ako ng wallet. Magpapadala agad ako ng pera. Pero ngayon, wala akong naramdaman kundi awa. Awa para sa sarili ko noon na nagpaloko sa kanya. At anong kinalaman ko dyan? Tanong ko. Nanlaki ang mata niya. Abat, mayaman ka na. Tingnan mo tong opisina mo. Ang dami mong pera. Hindi mo man lang ba maambunan ng lola ng anak mo? Kahit pangkuryente lang, Sarah. Kahit 10,000 lang. 10,000. Ang halagang ipinadala ko noon para sa gamot ng tatay ko na ibinili lang nila ng cellphone. Binuksan ko ang drawer ko. Nakita ko ang kislap ng pag-asa sa mata ni Doña Estrella. Akala niya, maglalabas ako ng tseke. Naglabas ako ng isang calling card. Ito, inabot ko sa kanya ang card. Address yan ng DSWD office sa Bicol. May program sila para sa mga senior citizen na walang kakayahang bumuhay sa sarili. Pumunta kayo doon, bibigyan kayo ng relief goods. Namula ang mukha niya sa galit. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. Wala kang utang na loob. Ang yaman-yaman mo na. Pero ang damot mo, ipapamigay mo ako sa gobyerno? Ako na nanay ng asawa mo. Dating asawa, pagtatama ko. At tungkol sa pagiging madamot? Hindi po. Kakadonate ko lang ng 250,000 sa charity kanina. Namimigay ako sa mga taong karapat dapat tulungan, sa mga taong marunong magpasalamat. Kayo? Hindi kayo kabilang doon. Security! Tawag ko sa intercom. Pinalalayas mo ako. Sigaw niya. Oo. Sagot ko, nakatingin sa kanya ng diretso, walang takot, walang alinlangan.
dahil ito ang teritoryo ko. At dito, bawal ang mga parasitiko. Nang kaladkarin siya palabas ng guard, wala akong naramdamang guilt, ginhawa. Puro ginhawa ang naramdaman ko. Pagkaalis niya, bumalik si Jess. May dala siyang isang brown envelope. Luma ito, gusot-gusot, at may mantsa ng langis. Ma'am, may nag-iwan po sa lobby. Sabi ni Jess, hawak ang envelope sa dulo ng daliri niya na parang nandidiri. Wala pong pangalan, para daw po kay Maya. Kinuha ko ito. Mabigat ng kaunti. Binuksan ko ang envelope. Sumalubong sa akin ang amoy. Hindi amoy ng pabango o pera sa bangko. Amoy ito ng pawis. Amoy ng grasa. Amoy ng araw sa loob. May mga perang papel. 20 pesos. 50 pesos. 100 na lukot. Binilang ko. 3,000 piso. May kapirasong papel na kasama. Sulat kamay na pamilyar sa akin. Pero mas pangit ang sulat ngayon. Parang nanginginig ang kamay ng isulat ito. Para sa birthday ni Maya, pambili ng manyika. Pasensya na. Ito lang ang kaya ko ngayon. Napahawak ako sa bibig ko. Alam ko kung saan galing ang perang ito. Alam ko kung gaano karaming sako ng bigas ang binuhat para maipon ito. Alam ko kung ilang beses siyang hindi kumain para mabuo ito. Si Neryo. Neryo na hindi marunong magbanat ng buto noon. Neryo na laging humihingi. Ngayon, nagpapadala na? Kahit barya lang kumpara sa kinikita ko, naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo sa bawat pisong naroon. Hindi ko ito tinapon. Inilagay ko ang pera sa isang hiwalay na alkansya ni Maya. Hindi ko pa kayang tanggapin siya. Pero marunong akong rumespeto sa effort ng isang taong nagsisikap magbago. Kinahapunan, sinundo ko si Maya sa school. Grade 2 na siya. Masigla, matalino, at higit sa lahat, hindi sakitin. Dahil nakatira na kami sa maayos na bahay at kumakain ng masustansya. Mama! Sigaw niya pagkakita sa akin. Tumakbo siya palabas ng gate. Sa sobrang excitement niya, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno sa sidewalk. Nadapa si Maya. Malakas ang bagsak. Aray! Iyak niya. Agad akong tumakbo, pero may distansya pa ako. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking naka-jacket at sombrero na nakatayo malapit sa poste. Nakita kong humakbang siya nang mabilis palapit kay Maya, akmang tutulungan ng anak ko. Ang galaw niya ay puno ng pag-aalala, parang automatic reaction ng isang magulang. Pero bigla siyang huminto. Huminto siya 2 metro mula kay Maya. Nakita ko ang pag-aatubili sa kilos niya. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Marumi, may itim na grasa sa kuko. Tiningnan niya ang puting uniforme ni Maya. Natakot siyang madumihan ng anak niya. Sa sandaling paghinto niya, naunahan na siya ng teacher ni Maya na tulungan itong tumayo. Okay ka lang ba, Maya? Tanong ng teacher. Nang makita ng lalaki na may tumulong na, yumuko siya. Hinila ang sombrero pababa para takpan ang mukha niya at mabilis na naglakad palayo. Nakarating ako kay Maya at niyakap siya. Anak, okay ka lang? Masakit ba? Okay lang po, Mama. Gasgas lang. Sagot ni Maya habang pinapagpag ang tuhod. Pero ang atensyon ko ay wala sa sugat ni Maya. Nakatingin ako sa likod ng lalaking palayo. Ang lakad niya, medyo paika-ika. Parang pagod na pagod. Ang balikat niya, bagsak, parang pasan ang daigdig. Kilala ko ang likod na yon. Kahit nakatalikod, kahit gusgusin, kilala ko siya. Neryo. Andito siya. Binabantayan kami. Pero alam niya sa sarili niya na hindi pa siya karapat-dapat lumapit. Hinawakan ko ang kamay ni Maya. Tara na, anak. Umuwi na tayo. Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko siya sa kabilang kanto, nakatayo sa dilim, nakatingin sa amin habang unti-unting pumapatak ang ulan. Ang ulan na dati ay kasama ko sa pagtakas, ngayon ay siya namang naghuhugas sa kanya. Isang tawag mula sa guardhouse
Ang bumasag sa katahimikan ng Sabado ng hapon. Ma'am Sarah, bungad ng gwardya sa intercom. Nandito po si Sir Nerio. Pinapapasok po ba? Napahinto ako sa pagtitimpla ng kape. Ang kamay ko ay nanatiling nakahawak sa kutsarita. Alam kong darating ang araw na ito. Matapos ko siyang makita sa labas ng school ni Maya nung nakaraang linggo, alam kong nag-iipon lang siya ng lakas ng loob. Tiningnan ko si Maya na abala sa pagguhit sa sala. Masaya siya. Payapa. Handa na ba akong gambalain ang kapayapaan na ito? Papasukin mo. Sagot ko ng mariin. Pero hanggang sa garden lang. Lumabas ako ng bahay para salubungin siya. Hindi ko siya pinapasok sa loob ng main door. Ang bahay na ito ay santuaryo ko at hindi pa siya welcome sa loob. Pagbukas ng gate, halos hindi ko siya makilala. Ang Neryo na nasa harap ko ay hindi ang Neryo na umalis ng Bicol. Ang balat niya ay sunog sa araw, nangingitim at nagbabalat. Ang buhok niya ay maikli, gupit binata na halatang sa mumurahing barbero lang pinagawa. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt na puti, luma pero plansado at malinis. At ang sapatos niya, isang rubber shoes na halatang binili sa bangketa, pero pinaputi ng maayos. Wala na ang yabang. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango na binili ko. Ang amoy niya ngayon ay pinaghalong sabon na perla at init ng araw. Sera, bati niya. Hindi hon, hindi baby. Sera lang, may respeto, may distansya. Anong kailangan mo? Tanong ko, nakapamaywang. Pinanatili ko ang pader sa pagitan namin. Yumuko siya at nilalaro ang kanyang mga daliri. Doon ko napansin ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay makinis at takot madumihan, ngayon ay tadtad ng kalyo. May mga itim na dumi sa ilalim ng kuko na hindi kayang tanggalin ng simpleng paghuhugas, tatak ng grasa at mabibigat na buhatin. Gusto ko lang sanang makita si Maya, sabi niya ng mahina. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sinseridad na matagal nang nawala. Kahit isang oras lang, Sarah, kahit dito lang sa garden, kahit bantayan mo pa ako, hindi ko siya kakausapin kung ayaw mo. Gusto ko lang siyang makita. Bakit ngayon lang? Hindi ko napigilang itanong. Ang pait ng nakaraan ay sumilip. 2 taon? Neryo, nasaan ka noong mga panahong hinahanap ka niya? Inaasahan kong magdadahilan siya. Inaasahan kong sasabihin niyang, si Mama kasi, pinigilan ako, o kaya wala akong pamasahe. Iyon ang Neryo na kilala ko. Laging may sinisising iba. Pero umiling siya. Wala akong ibang sisisihin, kundi ang sarili ko. Sagot niya, malalim, diretso. Duwag ako, Sarah. Noong gabing umalis kayo, hindi ako sumunod hindi dahil sa lasing ako, kundi dahil natakot akong harapin ang katotohanang wala akong kwenta kung wala ka. Kinailangan kong madapa. Kinailangan kong mawalan ng lahat para matutunan kong maging tao. Natigilan ako. Ito ba talaga ang asawa ko? Ang lalaking laging nagtatago sa saya ng nanay niya? Nagtratrabaho ako sa pier. Patuloy niya. Kargador. Mahirap. Mabigat. Pero sa bawat sako na binubuhat ko, iniisip ko na ito yung parusa ko. Ito yung bigat na ipinasa ko sa'yo noon. At Sarah, hindi ako humihingi ng tawad para tanggapin mo ako ulit. Humihingi ako ng tawad kasi iyon ang tama. Huminga ako ng malalim. Sinuri ko siya. Wala akong nakitang kasinungalingan. Wala akong nakitang hidden agenda. Isang oras, sabi ko. Dito lang sa garden, tatawagin ko si Maya. Nang makita ni Maya ang tatay niya, nag-alangan siya noong una. Hindi niya agad ito nakilala, pero nang lumuhod si Neryo at ibinuka ang mga braso niya, tumakbo ang anak namin. Papa! Niyakap ni Neryo si Maya ng mahigpit. Nakita ko ang pagpikit niya, ang pagtulo ng luha sa pisngi niya, na mabilis niyang pinunasan para hindi makita ng bata.
Ang yakap na yon ay puno ng pangungulila. Pero maingat, takot na madumihan ang damit ng anak niya. Nanatili ako sa terrace, nakatingin sa kanila. Nagkwentuhan sila. Ipinakita ni Neryo ang mga kalyo niya at gumawa ng kwento na nakuha niya iyon sa pagiging superhero na nagbubuhat ng building na ikinatawa ni Maya. Pagkalipas ng eksaktong 1 oras, tumayo si Neryo. Hindi na niya hinintay na paalisin ko siya. Alis na si Papa, anak. Paalam niya. Agad po? Dito na po kayo kumain, yaya ni Maya. Tumingin si Neryo sa akin, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ko. Sa susunod na lang anak, sabi niya kay Maya. May trabaho pa si Papa. Naglakad siya palapit sa akin sa terrace. Akala ko ay aalis na siya. Pero napansin niya ang silya sa terrace, ang paborito kong rocking chair, na sira ang isang paa at ilang buwan nang hindi nagagamit. Sira yung upuan mo, puna niya. Ah, oo. Itatapon ko na sana. Sagot ko. Huwag. Sayang. Maganda ang kahoy niyan. Narayan, sabi niya. Lumuhod siya. Kinuha niya ang isang bato sa garden at ilang pako na nakausli sa gilid ng paso. Sa harap ko, inayos niya ang silya. Walang arte, walang reklamo. Ginamit niya ang lakas ng kanyang magaspang na kamay para ibalik sa ayos ang nasira. Ilang minuto lang, matibay na ulit ang silya. Ayan, sabi niya habang pinapagpag ang kamay. Pwede mo na ulit upuan kapag nagkakape ka sa umaga. Salamat, bulong ko. Gusto mo ba ng tubig o merienda? Umiling siya. Hindi ako pumunta dito para makikain, Sarah. Sabi niya ng may dignidad. Pumunta ako para sa anak ko. At para ayusin ang kaya kong ayusin. Aalis na ako. Tinalikuran niya ako at naglakad palabas ng gate. Tiningnan ko ang silya. Matibay. Maayos. Umupo ako doon. Naramdaman ko ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi ito sakit, kundi pagkalito. Ang neryo na umalis ay isang batang pasaway. Ang neryo na bumalik ay isang lalaking marunong ng umako ng responsibilidad. Lumipas ang ilang linggo. Ang 1 oras ay naging regular na dalaw tuwing Sabado. Hindi siya nagmimintis. Umuulan man o umaaraw, dumarating siya. Hindi siya nanghihingi ng pera. Sa katunayan, nagdadala pa siya ng prutas, minsan saging, minsan mangga, na alam kong binili niya sa palengke gamit ang kakarampot niyang sahod. At sa bawat pagbisita, may inaayos siya sa bahay. Ang gripo na tumutulo, ang bumbilya na pundido, ang gate na maingay. Ginagawa niya ng kusa at umaalis agad pagkatapos. Nagsimulang lumambot ang pader sa puso ko. Pero takot pa rin ako. Paano kung palabas lang ito? Paano kung kapag naging okay na kami, babalik siya sa dati? Dumating ang 8 kaarawan ni Maya. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Metro Manila. Baha sa labas. Malakas ang hangin. Sinabihan ko si Maya na baka hindi makapunta ang papa niya dahil sa kwaka. Umiyak si Maya pero naintindihan niya. 7:00 ng gabi. Madilim. Walang kuryente dahil sa bagyo. Ding-dong. Napatingin kami ni Maya sa pinto. Sino ang kakatok sa ganitong oras at panahon? Kinuha ko ang payong at lumabas. Binuksan ko ang maliit na pinto sa gate. Neryo. Nakatayo siya doon, basang-basa, nanginginig sa lamig. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa ilong at baba niya. Pero sa ilalim ng kanyang jacket, may yakap-yakap siyang isang bagay na nakabalot sa maraming layer ng plastic. Neryo? Gulat kong tawag. Bakit ka sumugod? Ang lakas ng bagyo. Ngumiti siya. Nanginginig ang mga labi na nangingityawat sa lamig. Birthday ni Maya, sagot niya. Parang sapat na yon na dahilan para suungin ang baha at bagyo. Nangako ako. Dahan-dahan niyang inilabas ang bagay mula sa loob ng jacket niya. Isang kahon. Binalot niya ito sa 5 layer ng plastic bag para hindi mabasa. Para sa kanya. Inabot niya sa akin ang kahon na tuyong-tuyo. Sabihin mo, Happy Birthday.
Pumasok ka, sabi ko. Mababaliw ka ba? Magkakasakit ka niyan. Huwag na. Tanggi niya, humahakbang paatras. Basang-basa ako. Madudumihan ang sahig niyo. Ibigay mo na lang sa kanya. Tatalikod na sana siya para lumusong ulit sa baha, pero hindi ko kinaya. Ang imahe niya sa ulan, ang sakripisyo, ang pagpapakumbaba, ang pagmamahal na hindi nasusukat sa pera kundi sa effort, ay bumasag sa huling yelo sa puso ko. Neryo, tawag ko. Lumingon siya. Binuksan ko ng maluwag ang gate. Pumasok ka. Utos ko. Ang boses ko ay may halong emosyon na matagal ko nang pinipigilan. Hinihintay ka ng anak mo at may mainit na sabaw sa loob. Tinitigan niya ako, hindi makapaniwala. Sera, basa ako. Wala akong pakialam kung basa ka, sabi ko. Asawa kita. Dati. At tatay ka ng anak ko. Pumasok ka bago pa magbago ang isip ko. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng madilim na langit, humakbang si Neryo papasok sa gate. Hindi bilang isang hari na nanghihingi ng serbisyo, kundi bilang isang ama na umuuwi sa kanyang tahanan matapos ang mahabang paglalakbay sa kawalan. Ang amoy ng basang lupa at ulan ay pumasok sa loob ng sala nang isara ko ang pinto sa likod ni Neryo. Nakatayo siya sa may entrada, sa ibabaw ng basahan, takot na ihakbang ang kanyang maputik na sapatos sa malinis kong tiles. Ang tubig ay tumutulo mula sa laylayan ng kanyang jacket, gumagawa ng maliliit na lawa sa sahig. Dati, kung mangyari ito, sisigawan ko siya na magtanggal ng sapatos. O kaya naman, siya ang magagalit. Kung bakit hindi ko agad siya inabutan ng tuwalya. Pero ngayon, tahimik lang kami. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng bigat ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Magbihis ka, sabi ko. Inabot sa kanya ang isang tuwalya at isang lumang t-shirt na naiwan niya noon sa maleta namin, yung t-shirt na hindi ko itinapon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nasa guest room ang banyo. Huwag kang magkakasakit. Walang mag-aalaga sa'yo. Salamat, Sarah. Bulong niya. Kinuha niya ang damit ng may pag-iingat. Tila ba ginto ang inaabot ko sa kanya. Habang nagbibihis siya, dinala ko ang regalong dala niya kay Maya. Nang lumabas si Neryo, tuyo na siya at nakasuot ng malinis na damit. Mas lumitaw ang kapayatan niya, pero mas maaliwalas ang mukha niya kaysa noong nakatayo siya sa ulan. Papa! Ang sigaw ni Maya ay bumasag sa tensyon. Tumakbo ang anak namin at niyakap ang ama niya sa binti. Sa pagkakataong ito hindi na nag-alangan si Neryo. Lumuhod siya at niyakap pabalik si Maya. Nang mahigpit, ibinao ng mukha sa leeg ng bata. Tila humuhugot ng lakas. Happy birthday, anak! Sabi niya. Garalgal ang boses. Sorry late si Papa. Sorry nabasa yung wrapper. Binuksan ni Maya ang regalo. Isang simpleng manyika. Hindi ito Barbie na original. Hindi ito mamahalin. Isa itong manyika na nabibili sa bangketa, yung madaling matanggal ang buhok. Pero nang makita ko ang kislap sa mata ni Maya, parang ito na ang pinakamagandang laruan sa mundo. Ang ganda! Salamat, Papa! Hinalikan ni Maya si Neryo sa pisngi. Napatingin sa akin si Neryo. May takot sa mata niya, na para bang hinihintay niyang lait-laitin ko ang regalo niya, gaya ng ginagawa ng nanay niya sa mga regalo ko noon. Pero ngumiti lang ako ng tipid. Umupo na kayo. Handa na ang hapunan. Ang hapunan namin ay simple lang, sinigang na baboy. Mainit. Maulan sa labas, kaya tamang-tama ang sabaw. Umupo si Neryo sa dulo ng mesa. Dati, sa kabisera siya umuupo. Siya ang hari. Siya ang unang nagsasandok. Pero ngayon, hinintay muna niyang masandukan ko si Maya at hinintay niyang senyasan ko siya bago siya gumalaw. Kain na, sabi ko. Kumuha siya ng kaunting kanin at sabaw.
Napansin kong nanginginig ng bahagya ang kanyang kutsara habang isinusubo niya ito. Nang malasahan niya ang sabaw, tumigil siya. Ibinaba niya ang kutsara, yumuko siya. At sa gitna ng hapagkainan, habang kumukulog sa labas, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Umiiyak siya nang walang tunog. Ang mga luha niya ay pumapatak sa kanyang plato, humahalo sa sabaw ng sinigang. "Sorry," garalgal niyang sabi. Pinupunasan ang mata gamit ang likod ng kanyang palad na puno ng kalyo. "Sorry, Sarah. Nakalimutan ko na. Ganito pala kasarap ang luto mo. Ilang buwan na akong puro instant noodles at kanin na may asin lang ang kinakain." Tinitigan ko siya. Wala akong naramdamang awa, kundi habag. Isang mas malalim na uri ng pag-unawa. Dati, ang neryo na kilala ko ay magrereklamo kung hindi mainit ang sabaw o kung matigas ang karne. Ngayon, ang simpleng sinigang ay nagpaiyak sa kanya dahil sa lasa ng tahanan na sinayang niya. "Kumain ka lang," sabi ko ng mahinahon. "Marami pa yan." Inubos niya ang laman ng plato niya. Hindi siya humingi ng second round kahit alam kong gutom na gutom siya dahil sa hiya. Pero nilagyan ko ulit ang plato niya ng kanin at ulam. Tumingin siya sa akin, gulat, at tumango bilang pasasalamat. Nang matapos ang hapunan, nakatulog si Maya sa sofa habang yakap ang bago niyang manyika. Binuhat siya ni Neryo at dahan-dahang inihiga sa kwarto niya. Pinagmasdan ko kung paano niya ayusin ang kumot ng anak namin, kung paano niya hawiin ang buhok sa mukha nito. Paglabas niya ng kwarto, nagkatinginan kami. "Aalis na ako," bulong niya. "Tumila na ang ulan. Baka abutan pa ako ng baha sa daan." "Mag-usap muna tayo," sabi ko. Itinuro ang silya sa terrace. Ang silyang inayos niya noong nakaraan. Umupo kami. Ang hangin ay malamig, amoy basang damo. "Neryo," panimula ko. "Alam kong nagbago ka na. Nakikita ko yan. Ramdam ko yan." "Sarah, hindi ko hinihiling na patapusin mo ako." Putol ko sa kanya. "Nakikita ko ang effort mo. Ang pagpapadala mo ng pera kahit kakarampot. Ang pag-aayos mo sa bahay. Ang pagdalaw mo kay Maya kahit bumabagyo." Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali ng katotohanan. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik na tayo sa dati. Ang dati ay sira na, Neryo. Ang tiwala ko, parang basag na salamin. Kahit pagdikitin mo, may lamat pa rin. Tumango siya, nakayuko. Alam ko, at tanggap ko yon. Kahit habang buhay pa akong manligaw, kahit habang buhay pa akong maging nasa labas ng gate, gagawin ko. Kasi deserve ko to. "Hindi mo kailangang manatili sa labas ng gate habang buhay," sabi ko. Nag-angat siya ng tingin. May halong pag-asa at takot sa mga mata niya. "Pero may mga kondisyon," dugtong ko. Una, ang relasyon natin ay bilang magulang ni Maya. Co-parenting. Wala munang tayo. Pangalawa, hindi ako magbibigay ng pera sa pamilya mo. Kung gusto mo silang tulungan, gamitin mo ang sarili mong kinikita. At pangatlo, respeto. Respetuhin mo ang espasyo ko, ang desisyon ko, at ang pagkatao ko. "Oo," mabilis niyang sagot. "Oo, Sarah. Nangangako ako. Hindi na ako ang Neryo na sunod-sunuran kay Mama. Ang Neryo na nasa harap mo ngayon ay ang Neryo na natutong tumayo sa sarili niyang paa, kahit nanginginig pa ang tuhod." Tinitigan ko siya. Nakita ko ang katotohanan sa mga mata niya. Wala na ang mama's boy. Ang nasa harap ko ay isang lalaking dumaan sa apoy at naging bakal. "Sige," sabi ko. "Subukan natin." Tumayo siya, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Akmang yayakapin niya ako sa tuwa, pero pinigilan niya ang sarili niya. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay at ngumiti na lang. Isang ngiti na mapagkumbaba at puno ng pasasalamat. "Salamat, Sarah. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito."
Hinatid ko siya sa gate. Ang kalye ay basa pa rin, pero wala ng ulan. Ang buwan ay sumisilip na sa likod ng mga ulap. Binuksan ko ang gate. Lumabas siya. "Ingat ka sa pag-uwi," sabi ko. Lumingon siya bago siya tuluyang lumayo. "Sarah? Yung sinigang..." Yun pa rin ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Napangiti ako ng tipid. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa peace. Sa susunod na linggo, pahabol ko bago siya makalayo. Huminto siya. "Agahan mo ang punta," sabi ko, habang hawak ang pinto ng gate. "Tulungan mo akong magluto. Miss na ni Maya ang adobo mo." Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya. Mas maliwanag pa sa buwan. Tumango siya at sa pagkakataong ito, ang mga luha sa mata niya ay luha ng tuwa. "Opo, ma'am," aagahan ko. Isinara ko ang gate. Sumandal ako dito at napatingala sa langit. Huminga ako ng malalim. Hindi pa buo ang lahat. Hindi pa kami okay sa tradisyonal na definisyon ng salita. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa sa pagbubuhat ng mundo. May katuwang na ako. Hindi sa likod ko para hilahin ako pababa. Hindi sa harap ko para harangan ako, kundi sa tabi ko. Dahan-dahang humahakbang pabalik sa tamang direksyon. Pumasok ako sa loob ng bahay. Pinatay ko ang ilaw sa sala. At sa dilim, naramdaman ko ang init ng isang tunay na tahanan. 2 taon pa ang lumipas. And the Woman Entrepreneur of the Year Award goes to Miss Serafina Alonzo. Ang palakpakan ay parang kulog na yumayanig sa buong ballroom ng Manila Hotel. Ang spotlight ay nakatutok sa akin. Nakakasilaw, mainit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakayuko. Hindi ako nagtatago. Tumayo ako mula sa aking upuan. Suot ang isang eleganteng pulang gown na gawa ng isang sikat na designer. Kulay na sumisimbolo sa dugo at tapang na inalay ko para makarating dito. Habang naglalakad ako paakyat ng entablado, bumagal ang mundo. Naalala ko ang putik sa paa ko noong gabing tumakas ako sa Bicol. Naalala ko ang basag na bintana ng sasakyan. Naalala ko ang bigat ng anak ko sa aking mga bisig habang humahagupit ang bagyo. Noon, ang halaga ko ay sinusukat lang sa kung magkano ang kaya kong ipadala. Ngayon, hawak ko ang tropeyo na sumisimbolo sa halaga ko bilang isang babae, bilang isang ina, at bilang ako. Tinanggap ko ang award. Tumingin ako sa audience. Sa front row, nandoon si Maya. 10 taong gulang na siya, nakasuot ng magandang bestida, pumapalakpak ng pagkalakas-lakas. "Mama ko yan!" Sigaw niya, walang pakialam sa poise. At sa tabi niya, nakaupo si Neryo. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit na binili ko. Nakasuot siya ng isang simpleng barong Tagalog na medyo maluwag sa kanya, pero plansado at malinis. Siya ang bumili niyan. Siya ang nagtrabaho para dyan. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata niya habang pumapalakpak. Walang inggit, walang bitterness, puro pagmamalaki lang. Nang bumaba ako ng entablado, sinalubong ako ng yakap ni Maya. "Congratulations, Mama! Ang galing mo!" Lumapit si Neryo. Hindi niya ako niyakap. Inabot niya ang kamay ko at hinalikan ito ng may respeto. Isang Ginoo sa harap ng kanyang reyna. "Deserve mo yan, Sarah," sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning. "Saksi ako sa lahat ng hirap mo." "Salamat, Neryo," sagot ko. "Balita ko, nakuha mo na yung pangalawang truck mo para sa logistics business mo." Napakamot siya ng batok, nahihiya. "Ah, oo. Second hand lang. L300 na luma. Pero pwede na pampasada. Unti-unti." Unti-unti. Pagsang-ayon ko, iyan ang mahalaga. Kinabukasan bumalik ako sa Bicol, hindi para magbakasyon at lalong hindi para sa fiesta. Pumunta ako para dalawin ang puntod ni Lola Marites na pumanaw ng payapa noong nakaraang buwan. Pagkatapos naming mag-alay ng bulaklak, dumaan kami ng sasakyan sa tapat ng ancestral house ng mga Villamar. Pinahento ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada.
Hindi ako bumaba. Binuksan ko lang ang bintana. Ang bahay na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Estrella ay mukha ng haunted house. Ang bubong na may trapal noon ay tuluyan ng bumagsak sa isang parte. Ang pintura ay nabakbak na, nilulumot. Ang damo sa hardin ay mataas na. Sa terrace, nakaupo si Doña Estrella. Nakaduster siya na butas-butas. Ang buhok niya ay puting-puti at sabog. Wala na ang mga alahas. Wala na ang mga bisita. Wala na ang mga VIP. Nakita ko siyang humihigop ng sabaw mula sa isang mangkok. Sardinas, mag-isa. Ayon sa balita, iniwan na siya ni Selena matapos itong mag-asawa ng isang lalaking sugarol din at dinala ang natitirang gamit sa bahay. Si Tomas naman ay nakulong dahil sa droga. Si Doña Estrella, ang babaeng dating nagpatulog sa akin sa bodega, ay ngayon nakatira sa sarili niyang impyerno ng kalungkutan at kahirapan. Napatingin siya sa sasakyan namin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ako sa bintana. Akmang tatayo siya. Marahil para humingi ng limos o para sigawan ako. Pero hindi niya kinaya. Mahina na ang tuhod niya. Napaupo siya ulit at nakita ko ang pagtakip niya ng mukha gamit ang maruruming palad. Umiyak siya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa panghihinayang sa grasya na pinalayas niya. Mama, tawag ni Maya mula sa backseat. Si Lola po ba yon? Bababa po ba tayo? Tumingin ako sa anak ko. Tumingin ako kay Neryo na nasa driver's seat. Siya ang nag-drive para sa akin. Bilang empleyado ng kumpanya ko, hindi bilang asawa. Tumingin si Neryo sa bahay, tapos sa nanay niya. May lungkot sa mata niya, pero wala nang obligasyon. Nagpadala na siya ng sapat na bigas at gamot kanina sa barangay hall para iabot sa nanay niya. Iyon lang ang kaya niya. Iyon lang ang hangganan niya. Hindi na anak, sagot ko. May mga taong pinili ang kanilang kapalaran. Hayaan na natin sila. Isinara ko ang bintana. Tayo na, Neryo. Tumango si Neryo at pinaandar ang sasakyan palayo. Sa rearview mirror nakita kong paliit ang imahe ng bahay hanggang sa lamunin na ito ng alikabok ng kalsada. Natapos ang araw sa isang resort sa tabi ng dagat. Nakatayo ako sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, mapayapa, tahimik. Lumapit si Neryo at tumabi sa akin. Hindi sobrang lapit, may sapat na distansya pa rin bilang respeto sa aking espasyo. Sera, basag niya sa katahimikan. Masaya ka ba? Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako kay Maya na nagtatakbo sa dalampasigan, hinahabol ang mga alon, tumatawa ng malakas. Oo, sagot ko. Masaya ako. Buti naman, ngiti niya. Isang nangiting walang halong pag-iimbot. Kasi, yun lang ang ipinagdarasal ko gabi-gabi. Na sana, mapatawad mo ako hindi sa salita, kundi sa pagiging masaya mo. Napatawad na kita, Neryo, sabi ko ng mahinahon. Noong araw na tinanggap mo na hindi sa'yo umiikot ang mundo, doon kita napatawad. Nagkatinginan kami. Wala nang kislap ng romantikong pag-ibig na parang sa mga pelikula. Wala na ang kilig ng mga bata. Pero meron kaming nabuong bago. Isang pundasyon ng tiwala na gawa sa bato, hindi sa buhangin. Inabot niya ang kamay ko. Nag-alinlangan siya saglit pero hinayaan ko siya. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi para hilahin ako, kundi para iparamdam na nandoon siya. Salamat, bulong niya. Para saan? Sa pagtuturo sa akin kung paano maging lalaki at sa pagliligtas sa akin mula sa sarili ko. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya at pagkatapos ay binitawan ko rin ito ng dahan-dahan para tawagin si Maya. Maya, halika na. Kakain na tayo. Tumakbo palapit si Maya at humawak sa gitna naming dalawa. Hinawakan niya ang kamay ko sa kaliwa at kamay ni Neryo sa kanan. Naglakad kami pabalik sa cottage. Ako ang nasa unahan ng kaunti, umaakay sa kanila. Natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi isang gusali,
na may bubong na yero. Hindi ito nasusukat sa dami ng bisita tuwing fiesta. Ang tunay na tahanan ay ang kapayapaan sa iyong puso. Ito ang kakayahang matulog sa gabi nang walang inaalalang utang o kasinungalingan. Ito ang paggising sa umaga na alam mong ang bawat sentimo sa bulsa mo ay galing sa marangal na paraan. At higit sa lahat, ang tunay na tahanan ay ang pagmamahal sa sarili, ang kaalaman na ikaw ay sapat, buo, at karapat-dapat, may asawa man o wala, na hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lang magbigay ng init sa iba. Narating namin ang pinto ng cottage. Huminto si Nerio. Sa halip na siya ang maunang pumasok gaya ng nakagawian ng mga lalaki ng tahanan sa probinsya, binuksan niya ang pinto at humawak sa seradura. Tumingin siya sa akin at sumenyas na mauna ako. "After you, Ma'am Sarah," biro niya, pero may halong seryosong pagpipitagan sa kanyang mga mata. Ngumiti ako at pumasok sa loob, hila-hila si Maya. Sinalubong kami ng liwanag ng ilaw at amoy ng inihaw na isda na inihanda ng staff. Walang amoy ng amag, walang tumutulong bubong, walang lamig na nanunuot sa buto. Lumingon ako sa labas bago tuluyang isara ni Nerio ang pinto. Ang dagat ay madilim na, pero ang buwan ay nagniningning sa itaas, saksi sa lahat ng pinagdaanan ko. Ang Serafina na umiyak sa bodega ay wala na. Ang Serafina na nagmakaawa para sa kapiranggot na pagmamahal ay naglaho na kasama ng bagyo noon. Ang natira ay ang Serafina na nakatayo ngayon. May peklat, oo, pero ang mga peklat na yon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi medalya ng aking pagbangon. Isinara na ang pinto. Ligtas, payapa, malaya. Napagtanto ko na sa wakas nabayaran ko na ang utang ko sa sarili ko. At ang resibo? Ito ay ang aking nangiti na hindi na kailanman mabubura ng kahit sino.